Mga kaguro, this is Sergio, your partner in guide in troubleshooting and working out with your documents. In today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano magkabit ng extension spring na ito po, dito po sa ating roller guide para po hindi po mag-red or mag-blink ng red every time po na mag-pick up siya ng paper. Ang nangyari po sa printer na ito ay na-misplace po yung extension spring at every time na magpiprint po yung may-ari ng printer ay nagbi-blink ng red. It's because nawala na po yung spring po. Okay. Na nakakabit po dito sa lever po, printer lever. Okay. So dito po yung printer lever natin. Okay, ito po siya. So nakakabit po siya dito sa roller guide na ito. Okay, dito po parang may hook na ganyan, and dito sa ilalim meron din po ditong parang hook. Okay, so napakahirap po magkabit ng spring na ito kasi sobrang liit. So ipapakita ko po sa inyo yung technique para mapadali po yung pagkabit ng spring na to. So you don't need to use pliers po or long nose. Ang gagamitin lang po ninyo ay yung hilo. Okay, so hilo po yung tawag dito sa amin. Okay, ginagamit sa pagtahi po. So ipapasok mo lang po yung hilo dito. Okay, so make sure po na mahaba siya so that hindi po tayo mahihirapan sa pagkabit, and then we will need a screwdriver din po. Much better po yung parang may magnet na ganito para mag-guide po yung extension spring natin na maipasok dito sa hook po, kasi merong hook po dito sa ilalim na kulay black. Ayun po, yung kulay black na hook. Okay, napakahirap po ipasok ng extension spring dyan. Kasi hindi mo po dapat i-remove yung roller guide natin. Okay, so ganyan lang po. Ipasok nyo lang po yung extension spring using tali. Okay, na ginagamit sa pag tahi. So napasok na po siya. Wala na po yung guidance or help ng screwdriver. So napakaswerte natin na naipasok po natin. And then using your flashlight po, make sure po na nakikita nyo po kung saan nyo ilalagay or isasabit yung spring. Okay, so if you're going to check mga kaguro, ito na po yung posisyon niya. So isang kamay lang po yung ginagamit ko dito kasi yung isang kamay ay ginagamit ko sa pag-video. Okay, so dahan-dahan na po nating hilahin yung tali natin. Okay, tawag po dito sa amin ay hilo, ginagamit sa pagtahi. Okay, so dahan-dahan po nating hilahin. Okay, natanggal po mga kaguro. Okay, so hilahin lang po natin dahan-dahan mga kaguro. Sobrang dahan-dahan lang po para hindi masama yung spring pa sa paghila po. Okay. So successful po. Nandyan pa rin yung spring sa ilalim. Hindi po siya natanggal. So ang gagawin natin ay ibabalik na po natin yung scanner po ng Epson L3210. So Epson L3210 po yung printer na ginagamit natin or inaayos natin, and it is applicable din po sa iba't ibang uri ng printer, especially sa Epson L3110 na usually ginagamit po natin. So hopefully po na sundan nyo yung video, and hopefully that this video help you a lot po, because napakahirap po yung pagsabit ng spring na yan kapag wala po kayong technique. So hopefully that this technique can help you a lot po. Thank you so much and have a great day.